Minsan talaga naubos din ang pasensya ko kay Matmat. Sa sobrang mature niya magsalita, lagi na lang inaaway tong si Santi, porkit isip bata sa kanya, which is tama lang sa edad nila. Teka, anong nangyayari, ha? Tama ba tong nakikita ko? Ikaw nga ba yan? Amber? Alangan akong sumagot pero tumango na lamang ako. Anong ibig sabihin nito, Christian? Paano nangyari ito? Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan. Saka ko na lang ikukwento ang lahat. Kung paano, magtatanong din ang iba kaya kapag kumpleto na kayo, saka ko na ipapaliwanag ang lahat. All I can say is she can't remember anything, including me. Napaiwas ako ng tingin sa kanilang dalawa. Parang nakaramdam ako ng guilt kahit alam kong hindi ko naman din ginusto na hindi sila maalala. Sino yung mga pumasok dito sa kumpanya mo? Wala bang nasaktan? Kita ang pag-alala sa tanong ng kaibigan? Nakangiting umiling lamang si Christian. These two angels. Sabay inirap niya doon sa lalaki. Si Matmat at si Santi. Kinuha si Santi. My twins. My sons. Proud na nagpapakilala nito sa mga anak nito. James, maluha-luha ako. Landang lumapit sa pwesto ko yung lalaki at niyakap ako, pati ang mga anak ko nang mahigpit. Naramdaman ko ang patak ng tubig sa balikat ko at bumulong siya. Salamat at bumalik kayo. Salamat at binuhay niyong dating Christians. Scott, na ang tagal nang napakalungkot. Third person point of view. Laking pasalamat ni Amber at hindi natapo ng gatas na nakabaso at nakabuting dala ni Dennis. Nang kaninang kumaripas ito ng takbo, kasabay si Santi at ngayon ay tahimik na uminom at dumidede ang kambal. Si Matmat naman ay sa ulo na naman ni ito ni Christian at si Santi na bumalik sa kandungan rin ng ama. Wow, I still can't believe this. You're a father of twins. Ani Dennis, kasalukuyan silang nagkukwentuhan ngayon sa opisina ni Christian. And Dennis being himself, hindi nawala ang pagkamakulit at chismoso nito. Same her. Who would have thought I could this be happy? I have my wife, my kids. You're the man and I've just realized now how great you are. Biruin mo, nakashoot ka pala ng kambal 5 years ago. Lul. Daddy, can I play with him too? Bulol na tanong naman ni Santi dahil nakasubo ang daddy niya sa kanyang bibig. Sian slightly pinched her checks. Of course you can, baby. You know? Wanna join us them? Huh? Matmat? Matmat just give him a bored look. No thanks. I have tons of books to read. Diretsang sagot nito. Oh, mukhang may maliit tayong version mo. Napangiwi ng konti si Amber sa tinura ni Dennis dahil napansin din pala nito ang pagkakahawig ng ugali ni Matmat sa ama. Pagpasensyahan mo na lang at medyo hindi pambata ang ugali niya. Ganyan na talaga siya, kaseryoso noon pa man. Mana-mana lang talaga siguro yan. Ha, Amber? Dahil kahit nung bata pa kami, ay ganyan-ganyan din si Christian, walang pinagkaiba. Sabay tawa nito. Talaga. Oo, yung tipong sa school siya paminsan ang nagtatama sa teacher namin. Tapos kapag may kumausap pa sa kanya na schoolmate namin, siguradong umiiyak na pag-alis. Nako, ganyan na ganyan. Si Matmat. Sabay tawa pa ng ina. Tapos straight face lang. Tama. Talking about us like we're not around, ha? Sian and Matmat said in chorus. Nagkatinginan sina Dennis at Amber sa kasabay na tumawa. Magre-react ba naman ang mag-ama na parehong-pareho pang magkasalubong ang kilay? Pati si Santi ay nagulat pa sa itsura ng dalawang katabi niya. Sabay kibit balikat pa ni Dennis pagkatapos nilang mapagkwentuhan ang difference ng kambal at similarities nila kay Christian ay nagpaalam na rin si Dennis. Bago siya umalis ay sinabi rin niya siya na ang bahalang mag-set ng date
at place para sa main reunion kasama ang iba pang mga kaibigan na paniguradong matutuwa sa makikita nila. Kasalukuyan daw kasing naka-out of town pa sina Kevin at Jan. Samantalang susubukan daw nilang kontakin sina Jasper at Chris na nasa ibang bansa. Let's just meet outside. Baka magtaka ang mga empleyado mo kapag sabay-sabay pa tayong lumabas. So what? Let them be. But he doesn't know a single thing yet. Mahirap na at kasama pa naman natin ang mga bata. Napabuntong hininga na lang si Christian. You may be lost your memories but not your perspective. Same like before. What do you mean? You always keep the truth from other people, like how you wanted to keep our relationship with them. You mean? Yes, you were secretly in a relationship with me. Nagulat si Amber at mas lalong nagtaka sa kung anong klaseng relasyon meron sila noon. We'll talk about that later. Mr. Scott, you really have lots of explanation to do. It's my pleasure, Mrs. Scott. Hinatid sila nito sa pintuan at lumabas si Amber kasamang kambal. Sunod ang tingin ng mga empleyado sa kanilang tatlo. Hindi na lamang pinansin ni Amber ang makahulugang tingin ng mga ito at nagpatuloy lang sa paglalakad. Samantalang matatalim na tingin ang pinupukol ni Matmat at todo make face ang ginagawa ni Santi sa bawat taong madaanan nilang nakatingin sa kanila. Hala, ano ba yung mga batang yan? Ang sarap tirisin, lalo na yung maliit. Naku, parang ang kulit. Sarap ding kurutin ang isa. Tingnan nyo, sama ng tingin. Mukhang mga spoiled brat eh. Ble, sabay nila pa. Sabay belat pa ni Santi at ni Matmat sa ilalim ng mata niya. Mas lalong umusok ang ilong mga empleyado sa kanya. Ma'am, dito na raw po kayo sumakay. Pinagbuksan sila ng pinto ng isang may edad na lalaki. Ang personal driver ni Sian. Sa loob ng nanang sasakyan nila hinintay si Sian at ilang minuto lang ang lumipas na dumating na ito. Sa backseat silang lahat nakaupo. Ibinigay din ni Amber ang address ng apartment na tinutuluyan nila at si Sian na nagturo sa driver niya kung paano makarating doon. Kay Amber naman ngayon nakakapit na parang tuko si Matmat at si Santi. Kay Sian naman, Mami! Isang malutong na halik naman ang ibinigay ni Santi sa mami niya at halos puno na ng laway ang anak ang mukha niya. Aren't you're tired, baby? Look a little, kuya. He already fell asleep. Natatawang tanong nito sa anak dahil dinaig pang uminom ng isang box ng Enervon sa sobrang hyper. No, mommy. I still wanna play with you. At kung ano ang mga nakalukuhan pa ni Santi, ang sinasakyan na lamang ni Amber habang si Sian ay tawang-tawa rin sa kanyang mag-ina. You lost again, mommy? I'm so great. Psst, ikaw talaga ang ingay mo. Kita mo? Nang tulog si little kuya mo? Oops. Zoe, Mami. Nakarating sila sa tinutuluyan nilang apartment. Binuksan ito ni Amber at pinatuloy si Sian. Nabuhat-buhat ang natutulog na si Santi. Medyo may kalakihan naman ito at disente kaya na walang pangamba ni Christian na baka nahirapan ang mag-ina niya sa pagtira sa Pilipinas. Aayusin ko lang ang mga gamit ng mga bata sa taas. Paalam ba ni Amber kay Sian? Let me help you? No, it's fine. Tulog pa si Santi, kaya ikaw na lang muna ang bahala sa kanila. Ako na sa taas. Mami, don't forget my toys and Kuya Box. Paalala pa ni Santi bago umakyat si Amber. Yes, baby. Isang malaki at dalawang maliit na maleta ang naipon ni Amber pagkatapos niyang makapag-ayos at dahil gising na rin naman si Santi ay si Sian ang magbuhat ng mga ito pababa ng hagdaan. Wala naman na siguro akong nakalimutan. Okay, then let's go. Ipinasok ng driver ni Christian ang mga malita sa compartment ng sasakyan at saka sila dumiretso sa bahay na tinutukoy ni Sian. Nang makarating sila ay hindi na maiwasan ni Amber ang mamangha sa bahay o mas bagay na tawaging mansyon ito. Wow, ang laki. Sinong kasama mong nakatira dito? Tanong niya agad.
Pagkababa nila, supposed to be you. This was the house I bought when we got married, but because of the accident that was happened, all my plans for our family was been ruined. And this is my first time visiting this house again. Sagot naman ni Christian habang nakatitig sa bahay na inihanda niya noon pa man bilang sorpresa para kay Amber. Ang bahay para sa kanyang pamilya na akala niya mananatiling hanggang pangarap na lamang. Let's go inside. Tumango si Amber at sumunod kay Sian. A very homey ambience welcomed them. May 3 kwarto sa taas at 2 sa ibaba. Kompleto na ang mga kagamitan nito at halatang kahit na walang nakatiray, alagang-alaga pa rin dahil sa sobrang linis. Nilibot nila ang bawat parte ng bahay at kada tingin nila ay hindi miwasan ni Amber na mamangha sa napakagandang disenyo nito. Umakyat sila sa taas at inayos ang gamit ng kambal. Sanay ang dalawa na magkasama sa isang kwarto kaya hindi na sila pinaghiwalay pa. And the room is the master bedrooms. May king-size bed at malawak na beranda. Carpeted ang sahig at kumpleto rin ang appliances nito. Soundproof ang buong kwarto at napaka-elegante ng interior design. Ang ganda! Saan pala yung kwarto ko? Yung nasa ibaba ba? Sige, ayusin ko muna doon ang mga gamit ko. Sabi naman ni Amber, "You're not going anywhere. This is your room. This is our room." Seryoso ngunit makahulugang sagot naman niya sa asawa. Magkasama tayo? Namumutlang tanong ulit niya bilang pagkukumpirma. He stepped closer to her and whispered, "Exactly, wife." He answered with a smirk on his face and closed the remaining space between them. Chapter 6, Third Person Point of View. "Exactly, wife," he answered with a smirk on his face and closed the remaining space between them. He hugged her. "Thank you." "For what?" she asked. "Thank you for coming back," he sincerely answered. She smiled. "Yun naman talagang reason ko kung bakit pinilit kong bumalik dito dahil nararamdaman kong nandito lahat ng sagot sa mga katanungan ko at alam kong ikaw ang tanging makakasagot ng lahat." "So you mean you didn't came back here for me?" "Ikaw ang pinakauna naming rason, Christian. Lumalaki ang mga anak ko nang walang kinikilalang ama at ayokong dumating ang panahon na may pagsisisihan ako dahil lang sa naduwag akong hanapin ang katotohanan. Karapatan mo yun, ha, Sian, at hindi mo ipinagkait sa'yo o hindi ko pinagkait sa'yo. I know you can't do that pero kasama ba ako sa mga plano mo?" "Plano saan?" Tila gumuhit ang kirot sa dibdib ni Sian na paraan ng pagsasalita ni Amber. May nag-iba talaga sa kanya. Plano para sa ating dalawa. Plano para alalahanin ako. At plano para mahalin ako. She snapped back away from him. Siyempre kasama yun. Pero mukhang malabo muna sa ngayon dahil ni katiting na alaala tungkol sa iyo'y wala akong makapa. Ang mga bata muna siguro ang mas importante. Ngayon, besides, sila ang priorities ko. Saglit na napahinto si Amber at tumingin sa paligid. Kung dito ang kwarto, mag-ayos na lang muna ako ng gamit. Umuna ito sa loob at sinimulan. Isaayos ang laman ng kanyang maleta. Ang mahalaga ay buhay ka at ang importante ay nasa tabi lang kita. Hindi mo man ako maalala. Sisiguraduhin kong ipapaalala ko sa iyong lahat ng pangyayaring magkasama tayo. I love you. I love you, Amber. I always do. Sa kanya, marahang isinara ang pinto. At iniwan si Amber na may bahid ng pagsisisi sa mga nabitawang salita. Lumipas ang mga araw nilang puno ng katatawanan at kasisiyahan. Dahil sa kambal nilang halos sa kanila na lang nakatuon ang pansin nila, dalawa. Bihira silang mag-usap dahil hindi pa rin nawawalang ilan sa pagitan nilang dalawa. Kahit na nakasanayan na ni Amber ang presensya ni Sian, nahiya pa rin itong kusang kausapin ng asawa dahil sa mga nasabi niya noon dito. Ayon na rin sa kagustuhan ni Amber na magtrabaho sa kumpanya ay pinagbigyan naman siya ng asawa. Kahit na hindi binibigay ang posisyong inaplayan niya noon, ay wala na itong nagawa dahil yun ang desisyon ni Christian.
Isang simpleng empleyado lang naman yung inaplihan ko ha. Baka biglang magtaka yung mga kasama mo dito at biglang personal secretary mo agad ako. Yun agad ang position ko? For Christ's sake, ha Amber? Asawa kita at kung hindi lang talaga matigas yung ulo mo, ayoko magtrabaho ka. You can just stay in our house and take care of the twins. Pero ayokong pilitin ka sa... So please, pagbigyan mo na ako dito. Masyadong maraming trabaho ang mga empleyado ko kaya hindi kita papayagan sa gusto mo. At kung ipipilit mo pa rin, I'm sorry but I can't hire you anymore. Napayo ko siya sa tinura ng asawa. Naiintindihan ko, sorry kung masyado na akong makulit. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Amber at pilit na inirap sa kanya. Intindihin mo rin naman kasi ang point ko. Ayoko lang naman na ma-stress ka sa trabaho. Kaya kung gusto mo talaga, mas okay na nakikita pa rin kita. Na mababantayan kita habang nagtatrabaho. Para namang ikaw yung nagtatrabaho para sa akin kung babantayan mo pa ako. She pouted. That's my duty as your husband. Hindi na kumontra pa si Amber sa kagustuhan ni Sian para na rin sa ikatatahimik ng asawa. Nag-umpisa na siyang magtrabaho bilang personal secretary nito. Kumuha na rin sila ng nanay para sa magbabantay sa kambal nila. Naging mahigpit si Sian at Amber sa pagpili dahil sinigurado nilang mapagkakatiwalaan at maalagaan nito ng maayos ang kanilang mga anak. Ipinaayos ni Sian ang lahat ng CCTV sa bahay nila na live na nakikita nilang pareho ni Amber sa opisina niya kahit na wala sila sa bahay at hindi kasama ang mga anak. Wala ka pa talagang ipapagawang trabaho sa akin? Sinulyapan lamang siya ni Sian at pinagpatuloy ang pag-scan ng mga papel na hawak niya. Nothing, just sit and rest. Pero kailangan talaga magkasama tayo sa isang table. You know, you are the CEO and I am secretary in one table. Dahil sa may kalakihan ng lamesa ni Sian, nagpadala na lang siya ng isa pang swivel chair para kay Amber. Subalit, isang linggo na ang nakaraan simula na mag-umpisa siyang magtrabaho para kay Sian. Wala pa siyang natanggap na tunay na trabaho. Karaniwan sa mga trabaho niya ay tagapulot ng nalaglag na ballpen at papel. Inip na nakapangulambaba si Amber nang tumunog ang intercom. Yes, okay, I'll tell to them. Thank you. Nang matapos ang pakipag-usap niya sa totoong sekretarya ni Sian na nasa labas, ay humarap siya dito. Sir, may meeting po kayo ng 11 a.m. I told you not to call me, sir. Pero sir, nasa trabaho po tayo at ulitin ko po na may meeting po kayo ng 11 a.m. Nakangiting sagot ni Amber at saka tumayo at inihanda ang mga papel at dokumentong kailangan ni Sian para sa meeting. Napapailing na lamang siya sa ginawa nito. Eksaktong alas 11 nang dumating siya sa meeting room kasama si Amber. Kompleto na rin ang lahat.